Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin na wag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive pa o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, okay, magsimula na tayo. Nga pala, kung gusto nyo ng collective reading, i-adjust nyo na lang yung video hanggang sa makita nyo itong mga pusa. So, gagamit ako ng tarot cards sa collective reading. Sa ngayon ay general prediction. So again, kung collective ang trip nyo, adjust nyo na lang ang video. Anyways, dito na tayo sa mga cards na to. Anong meron? Meron tayo ditong tree. Dito muna, blonde woman, pensioner, tree, at bed. So, anong meron? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may someone kasi dito na maaring pensionado na. Kaya lang may lumalandi sa kanya or baka sila na. Pero kasi itong babaeng to ay gold digger. Okay? Pera lang ang habol niya. Okay? So, applicable lang to doon sa pensionado nga or businessman. Kung businessman to, parang fling-fling lang yung relasyon nila. Or prosti siguro to. Kasi may bed eh. Ayun na naisip ko. Nagagamitan lang sila. So, siya ginagamit niya para sa pera. Ito naman ginagamit niya itong babae para dito sa bed. So, walawakan nyo na lang utak nyo. Ngayon may treat tayo. Baka mahawa siya ng sakit dito. Medical issues din kasi ito health, anything na may kinalaman sa health. Pero ang dating sa akin, kung ito ay prostitute, mamahawa siya ng sakit. So again, ang bida dito ay lalaking pensionado or lalaking businessman. So ewan ko kung sino makarelate dito. So kung di man kayo mismo itong sinabi ko dito, ay baka kakilala nyo to, baka tumama sa kanila itong reading natin. So anyone na malapit sa inyo or kakilala nyo or idol na mababalitaan nyo na lang na yun nga, ganun nangyari. Anyways,
Pero malaki din ang chance na yun nga, gold digger lang yung babae. Kumbaga, sumasama lang siya doon sa lalaki para sa peras or sa kung anong mapapala niya. Ngayon, tingnan natin ano bang mabubuo ko. Eto, nagalit na yung babae. Meron. Tingnan natin kung dikit ba ito dun sa kwento kanina or hindi. Depende. Presents. Ano yun? So, dito na natin malalaman sa susunod. Ito pares lang. Ano kaya yun? Parang hindi siya masaya. Galit pa nga. Okay. Book. Ano kaya to? So again, may anger tayo. Ito, presents. Ito, bouquet. Ito, book. Siguro ano to? Jealousy. Jealousy in a way, or enviousness. Jealousy or enviousness in a way na parang nainggit siya. Bakit itong kakilala niya may mga natatanggap siyang gifts, money, opportunities? Bakit siya hindi? Ano, parang kino-compare niya yung sarili niya doon sa kakilala niya. Kaya siya galit. So, whether kayo mismo to or someone else na babae. Kasi may babae dito. Na, yun nga. Isa yung direksyon. May inggit. Parang ganda ng buhay nitong kakilala niya. Parang kino-compare niya yung sarili niya. Bakit siya hindi? Bakit yun? Sinuswerte siya? Hindi. Siya na naghihirap, nagtatrabaho. Bakit? Ang dating kasi parang question niya ang universe. Bakit may unfair treatment na nagaganap? Na bakit yung kakilala niya hindi masyadong nagtatrabaho pero laki ng kinikita or masama ugali niya pero blessed pa rin. Basta gano'n dating. May comparison na nangyayari. Pero yung tinutukoy ko yung babae. Babae ito eh. Babae yung parang galit or inis or naiinggit or nagsiselos. Or pwede rin may crush siya. Tapos yung crush niya napunta sa iba. Sakit nga talaga nun, di ba? Yung may nagpapantasyan niya. Punta sa iba. Na parang nainggit siya. Or who knows, baka napunta sa someone na malapit sa kanya. Pwede rin kasing ganoon. Na yun yung gift na gusto niya para sa sarili niya, kaya lang napunta sa iba. So, yan lang naisip ko dito. Ano ba itong mga lumalabas na mga cards? Naloka ako. Kanina, may gold digger, prosty. Ngayon, galit yung babae. Ano to parang secret hatred. Anyways, tingnan natin ano pang lalabas kasi hindi ko naman kontrolado yung mga cards na makikita natin. Kasi nga, sinashuffle ko para exciting. Di natin alam kung ano lalabas. Diba? Mas okay yun. Eto. Visit. Tapos, country house.
Ito parang ito rin. Pero tingnan natin. Anong mabubuo kong senaryo sa utak ko? Ha? So, game. Simula na tayo. Anong meron? So, sabi, visit. Ito, country house. Ito, heart. Ito, clover. Country house. O, ito. So, ang dating sa akin, visit. May visitation na maaaring mangyayari. Unexpected visitation actually. Sino yon? Someone na malapit sa inyo or who knows, baka ito ay karelasyon, kung long distance. So, ayun, parang ano siya eh. Unexpected visitation or meeting ng loved one. Okay, so yung loved one, syempre depende kung sino yung loved one nyo. Friends, family members, best friend, or coworker, nakaklose. Pero more like, karelasyon to para sa iba sa inyo kung long distance. Ngayon, ibang case, may someone naman libre, unexpectedly. Sagot daw niya, pamasahe, gagala sila, ganon. Unexpected gala, somewhere, or unexpected date. So, yun naisip ko dito. O, pwede rin tong ano, hindi pa sila eyeball. Unexpected eyeball sa mga tawag dito. Sa mga taong gustong magkita for the first time. Kung nandun sila sa process ng getting to know each other, new found friend, or who knows, baka sila na nga first time magkikita. O first date. So, ano dating dito? Pero again, more like ano to, mas tatama sa relasyon, or ang topic ay love life, romance, na parang magkikita sila or gagala somewhere, more like date. Pwede rin naman sa magkarelasyon to eh. Yung ayun nga, biglang gala somewhere na silang dalawa lang nung mag-asawa, karon sila ng bonding or quality time. Eto, city house naman. Victory. Meron victory. Ano yun? Ayusin ko lang. Sandali.
Ano meron? City House. Victory. City House, Victory. Moon? Ay, ito pala. Garden Moon? Naisip ko. Ba topic dito? Career ba ito? Love life? Career, love life, family. Ano kaya ito? Family. Teka. Sa mga tinulo ko. May combine eh. Nagtatalo-talo sila. Sabihin na lang natin maraming case. Okay, halu-haluin ko na lang sa ulo ko. Bawat senaryo. Para fair. So, ito ang naisip ko. Una, may kinalaman to sa reconciliation ng family. Okay? Regardless kung sinong family to. Biological. So, pag sinabi mong biological family, di parents, siblings, kadugo. Ngayon, pwede rin namang sarili niyang family. Ano yun? Asawa at anak. Gaway. Basta ang point dito ay mag-uusap-usap para magkaayos. Okay? Ngayon, ano yung naisip ko kanina? Work. Kasi kung mag-a-apply siya dito, malaki ang chance na matanggap kasi may victory. Sa tanggap, di ba? Yung someone na nag-a-apply. Ano pa yung isa kong naisip? Relasyon. Kung sa love life, meron. Kasi kung date, kung i-relate natin to doon sa kaninang sinabi kong date, dito, sa apat na tong card na to, mukhang successful naman yung date. So, pag sinabi mong successful, may susunod pang date. Or pwede ring doon mismo sa first date pa lang, sila na agad, OMG. Ngayon. Kung yun nga, may planong umalis, biglaan, di ba yung sabi ko kanina? But this time, wala namang clue about biglaang gala. Pero sabihin natin hindi siya biglaan, nakaschedule. Nakaschedule yung mga date. Kasi may mga pupuntahan sila eh. Silang dalawa lang. So, ewan ko saan sila pupunta. Whether date ba yan or may kikitain silang friends. Or wala lang, gusto lang nila gumala. Mukhang wala namang problema dito at dahil nasa panig natin ng victory. Kasi okasyon to eh. May mga pupuntahan silang okasyon. Ganun. Tuloy naman. Or gathering. Okasyon, gathering. Concert. Pero kung yung nag-away ay magkarelasyon, regardless kung pamilyado sila o hindi, applicable din naman. Pwede rin dito yung reconciliation, nandito yung moon eh. Moon, saka victory, oh. Parang may someone na susuyo
willing sumuyo para magkaayos. Saka ang maganda dito, pag nag-away sila, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, hindi makikipagayos yung tao dito through call or through text lang. May effort na maaaring mangyari. So, pag sinabi mong may effort, gagastusan niya yung tao. Lalabas sila, gagastusan, gano'n. Lilibre niya, kainin, bigyan ng gift, ayun. At least, di ba? May effort. Kaysa yung tinext mo lang, tinext ka lang. Depende kasi kung sino yung ng away o inaway. Basta yung nakikipagayos, hindi siya makikipagayos through call or text lang. May effort siyang gagawin. Okay? Hoy, 21 minutes pala. So, gusto ko man damihan ang general prediction natin. Kaya lang may collective reading tayo. So, dito na tayo sa collective reading na binabanggit ko kanina. So, kung di man para sa inyo tong reading na lalabas, edi baka para sa person nyo or someone na malapit sa inyo, pwede rin sa idol. Depende kasi. Depende yan sa lalabas na description. So, from there, malalaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi, or para sa kakilala nyo in general. The Wheel of Fortune. Teka, ayusin ko muna itong mga ginamit kong cards sa gabal. Ayoko nang masikip or maguldo. Hindi ako makapag-isip. Kaya lang, ang laki pala na itong card na to. Unlike dun sa ginamit ko previously. Maliliit ito, malalaki. Kaya lang, mayroon pa tayong ganito. Hindi na yata kasya. Hindi na kasya, oh. Hindi nakikita sa video. Kaya, sasama na yung space nito. Dikit sila para kita. Hindi nga lang kita masyado tong Wheel of Fortune. So, game. Mabobo ko dito. Meron tayong Death card, 10 of, Wands, 10 of Wands, Wheel of Fortune, Bear, Book, Fish, ayan ang kwento dito. More like, usapang pera to o career. Tingnan natin, anong mabubuo ko, ha? Usapang parang ang unti ng information. Pero tingnan natin ano pang lalabas dito. Pwede pang maiba yan. Kasi parang wala akong mabuo. Bukod doon sa sinabi ko. Wala mabuong information. So, ang dating sa akin, may family, may houses eh. More like, nanay yung bida natin. Nagsama sila sa isang bubong. So, ibig sabihin may anak siya. Or may asawa. Kaya lang wala pa tayong makuha information. Although meron naman dito, kaya lang parang bitin. Kung single mom ba to, or pamilyado sila. So, pag sinabi mong pamilyado, di may asawa siya. Oo.
Asawa to. So, pamilyado yung bida natin. Nagsasama sa isang bubong. Ayan ang meron. Well, may usaping pera dito eh. May tinatago yata siyang pera, either sa bangko or tinago lang niya somewhere sa loob ng bahay. Anong meron? Discard, no? 10 of Wands, Wheel of Fortune. So, for some reason, yung ipon niyang to, magagalaw niya. Kasi magkakaroon siya ng problema dito Ewan ko anong reason. Pero, wala sa ibang choice. Kasi nga, nandito yung 10 of Wands na parang nag-struggle siya. Or, na-stress, na pressure na kinailangan niyang gastusin. Ay discard tayo. Kailangan niyang gastusin yung pera. Pero maganda nandito yung Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, mababalik din. Mababalik din sa tamang panahon yung nagastos niyang ipon niya. Weird nung ano natin, reading. Usually love life tayo, love life, career. Doon tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Doon ako nililid sa ganoong senaryo base sa mga cards na nakukuha ako. Ano to? Empress? O siya ulit yan. The Sun, the Fool. Well. Ang dating sa akin, kahit anong gusto niyang save kasi ganun dating. Kahit anong willingness niya mag-ipon, nagagastos niya kasi nandito yung Empress, the Sun, the Fool, na parang hindi niya matago. Tawag dito, natitempt siya laging gumastos. Nandito yung Empress na may naman sa luxury. Ito naman indulgence, the Sun. The Fool, di literal na the Fool. In a way na hindi siya makapag-isip ng tama. Or, hindi siya makapag-discipline when it comes sa handling ng money. Ewan ko ano pa makukuha ko dito. Oh, ay 6 pala to. 6 of Wands, 4. Kala ko parehong 4. 6 pala to. 6 of Wands. 6 of Wands. 4 of Wands. Ang dulo, ano. So, dito may Page of Swords tayo. Well, maganda rin naman to. In a way na may good news na paparating. Ito news Ito good news talaga to, 6 of Wands. May information
more like good news na magpapasaya sa kanya. So, depende. Ano yung mapasaya sa kanya. May celebration dito eh. So, whether na-promote siya, karoon siya na unexpected money, may nagbayad ng utang, may nagbigay ng pera, basta malaga magiging masaya siya dito. Delight din to eh, 4 of Wands. Or kung di sila kasal, di proposal na to. Proposal ng marriage. May engage na siya sa period na to na yun na yung magpapasaya sa kanya. Maraming pwedeng case. Or kakaroon na siya ng sarili niyang bahay, matotopic ang tungkol dito. Kung gusto niya na mag-solo, let's say, nakikitira lang sila sa pamilya ng asawa niya. Pag-uusapan ng bahay, kasi home din to eh. Or baka lilipat na sila ng bahay kung for turnover na. Yung hinulugang bahay. Or relocation ng bahay ay posible rin sa period na to. Or magiging mabango ang pangalan niya sa community nila. So depende kung sa community yan. Sa place ba ng asawa niya o sa place niya, basta ang mahalaga eh wala siyang kaaway or parang tawag dito nagagalak yung mga tao makita siya, parang tuwang-tuwa sila na nandito siya, umuwi siya, nakita nila, parang celebrity. Alam mo yan yung celebrity, yung feeling na na-appreciate ka, na dumating ka, na nagpunta ka, na parang gusto ka nilang bigyan ng atensyon, gano'n. Ay, ilang minuto na to? 33. So, tingnan natin na pang kukuha ko dito. Pero ang bida natin babae ha. Probably nanay na siya. Future outcome na tayo, ha? So, last spread na to. Si 34 minutes na eh. 2 of Cups. Strength the Star. Eh di maganda. Actually, maganda naman lahat ng cards. Yan, 2 of Cups, Strength the Star. So, asahan natin ng harmonious relationship. Kasi may asawa siya, remember. May asawa siya, may anak. Strength in a way na matatag yung relasyon nila sa kabila ng mga kung ano-anong maaari nilang makaharap sa period na to na problema. May peace pa rin or harmony. Or let's say magiging blessed siya dito sa period na to, or may wish siya na maaring magkatotoo, magiging somewhat inspired din siya sa period na to. Inspired, hopeful, optimistic,
parang ang dating may healing eh. So, healing in general ay posible. So, maganda nga na nandito tong the star sa dulo. Na parang kahit anong mangyari, protektado siya ng universe. Gagabayan siya ng universe. Yun yung star na, alam mo yun, di ba madilim? So, yung dilim yung problema. Yung star yung magiging guiding light niya. Ganyan, that's him. Saka whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, may problema eh. Kasi di naman darating yan eh, yung star kung walang tower, di ba? Bago yung star, nagmula muna siya sa 16, 17 to eh. Nagmula siya sa tower, so probably may disaster. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, parang karoon siya ng problema or magkakaroon. Pero asahan nga natin na maayos pa rin dahil sa presence nga ng the star. So from 16 tower, naging the star na siya. So may healing na yun nga, mangyari o renewal. Pero base dito sa mga lumabas na combination ko, didikit natin sa nanggaling ba yung disaster. 16 dito siguro sa relasyon. May 2 of cups tayo sa strength. So kung sakali mo magka-problema, maayos din dito. So again, problem more like love issues, probably love issues. Ayos din agad. That's the presence ng the star. Ngayon, mag-end na tayo dyan. Dahil naba na yung reading natin. Teka, ayusin ko lang. Saglit. Dito naman tayo mag-proceed sa possible zodiac sign ng partner sa reading na to. So, partner ng Gemini. So, sino yung possible partner ng Gemini sa reading na to? Aries, Taurus, Pisces. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, wala dyan yung partner nyo. Di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Pisces, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ito, Scorpio. 39 minutes na, so mag-end na ako dyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Dami nang nagamit nating cards.